O ikaw, saan mo dadalhin si Erning, ha? Ibaba mo siya. Tayong dalawa magtuos. Hulihin mo ako kung kaya mo kong abutan. Sa oras na mahuli mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lalaking ito. Walang iya talagang aswang na to. Paano ko siya mahuhuli kung may kakayahan siya lumipad? Pero di naman niya kayang takasan ang kagaya kong kabisado ang pasikot-sikot sa gubat na ito. Kailangan kong makuha ang bertod niya. Nasaan ka na? Duwag na Birador? Wala ka palang pinatbat! Bitiwan mo si Erning! Dahil kung hindi, pupugutan kita ng ulo gamit ang sandata ko! Hindi mo ko matatakot at hindi ka magtatagumpay. Mamamatay ka rin, kagaya ng iyong ina. Tignan ko lang kung hindi ka pa bumagsak sa gagawin ko. Hayop ka! Tinamaan ko ang mukha niya at bumagsak siya. Wala ka nang kawala sa akin ngayon. Dila mo lang ang walang latay! Bakit kaya ganun ang mga tao? Kahit marami kang ginawang kabutihan sa kapwa mo, isang pagkakamali mo lang, nakakalimutan na nila ang ginawa mong kabutihan para sa kanila. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw po ninyong tagapakinig sa inyo pong YouTube channel na The Voice Addict. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po taong 1984 sa probinsya ng Capiz. Sa edad ko po na 20 taong gulang ay marami na po akong nakitang iba't ibang uri ng aswang. Nasaksiyan ko rin po kung paano sila inubos ng malupit na birador sa baryo namin. Upang lubusan niyo pong maunawaan ang aking istorya, ako nga po pala si Donna. At ito ang aking kwento. O ikaw, pakawalan mo na laki niyan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wala ka ng pakikialamang tao sa baryong to? Huwag mo akong pakialaman, Ramon. Nagugutom ako, kaya hindi mo ako mapipigilan. Sige, subukan mo lang saktan si Erning. Papatayin din kitang hayop ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng busog kesa mamatay ako ng gutom. Alas 11 ng gabi nang atakihin ng aswang na agboon ang isa sa tanod ni Kapitan Barok na si Erning. Dahil may kakayahang lumipad ang nilalang, hindi siya maabutan ng mga tanod. Tanging si Ramon lang na sanay sa pasikot-sikot sa gubat ang nakaabot sa nilalang. Lihim siyang tumutulong sa mga tao laban sa mga aswang, at ang pangyayari ng gabing yun ang babago pala sa buhay niya. Naniniwala po noon si Ramon na ang agboon ay may iniingatang bato na kulay ginto o bertud. Hindi ito na ibebenta, ngunit itinuturing itong isang pinakamalakas na bertud. Ang sino man na makakakuha nito ay magtataglay raw ng kakaibang lakas, bilis at kunat ng balat na hindi kayang tablan ng kahit na anumang uri ng sandata. Sa bilis ng pangyayari, agad na kinagat ng aswang na agboon ang leeg ni Erning. Kitang-kita ni Ramon na ang mga pangil nito ay bumuon sa laman ni Erning, habang ang mahahaba nitong dila ay pumulupot sa leeg ng biktima na para bang pinipiga pa nito upang lumabas ang dugo. "Huwag! Hayop ka! Papatayin kita!" Agad na sumugod si Ramon, dala ang buntot ng pagi na siyang ginagamit niya upang puksain ang aswang na agbuon. Kaso, huli na dahil nabutas na nito ang leeg ni Erning. Dala ng labis na galit, pinaghahagupit niya ang katawan ng aswang hanggang sa masunog at maging abo ang katawan nito.
Bumagsak naman si Erning sa lupa habang nagkikikisay ang katawan nito. Kinandong niya ang ulo ni Erning na sa niyang nag-iisang kaibigan. Huwag kang bibitiw, Erning. Nakikiusap ako, kaya mo yan. Huwag kang mamamatay. Diyos ko, patawarin mo ko kung hindi kita nailigtas. Lakasan mo ang loob mo, Erning. Kaya mo yan. Dadaling kita sa ospital. Makakaligtas ka. Sa kabila ng paisa-isang hinga ni Erning, nagawa nitong magpasalamat kay Ramon bago tuluyang bumagsak ang kamay nito sa lupa. Dito niya nakita ang kulay ginto na bato sa gitna ng naabong katawan ng aswang na agbuon. Dinampot niya yon. Wala siyang kaalam-alam noon na ang epekto ng bertud ng agbuon ay ilusyon para sa paningin ng ordinaryong tao. Kaya nang dumating ang pangkat ng mga tanod kasama si Kapitan Barok, ang nakita nila sa anyo ni Ramon ay anyo ng isang aswang na agbuon. Hindi nila alam na bahagi lang yon ng ilusyon dahil sa bertud na nakuha niya mula sa aswang. Mga kasama, maniniwala ba kayo sa sinasabi ng isang aswang? Kitang-kita natin na siya ang nasa tabi ng bangkay ni Erning. Kaya ano pang hinihintay nyo? Patamaan na siya ng sibat! Bilisan nyo! Tugisin siya! Wala nang nagawa si Ramon, kundi ang tumakbo ng gabing yon. Hinabol siya ng mga tao na dati ay inililigtas niya ang buhay. Wala siyang ibang hangad noon, kundi ang makatulong sa iba at iligtas ang matalik niyang kaibigan. Anong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Bakit sinasabi nilang ako ang pumatay kay Erning? Diyos ko, ito ba ang kapalit ng pagtulong ko sa mga tao? Kahit madilim ang paligid, ay malinaw na nakikita ni Ramon ang daan. Dahil nga, taglay niya ang kapangyarihan ng bertud ng isang agbuon. Mataas na rin siyang tumalon at may angking kakayahan na tulad ng sa paniki. Nang isilid niya ang bertud ng agbuon sa bulsa niya, nawala rin ang ilusyong nakabalot sa katawan niya. Kaya nakilala siya ng mga tanod na humahabol sa kanya. Si Ramon! Siya pala ang aswang na agbuon! Bilisan niyo mga kasama! Tugisin siya! Habulin siya! Sakto. Napagsapit ni Ramon sa gilid ng kalsada ay merong dumaan na bus. Sumakay siya roon at hindi na naabutan ng mga taong humahabol sa kanya. Magmula raw noon, wala nang balita ang mga tao tungkol kay Ramon. Kahit na lumipas ang maraming taon, hindi nagbago ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Para sa kanila, si Mang Ramon ang aswang na pumatay kay Mang Erning. Ito ang konting detalye na ibinahagi sa akin ni Lolo Basyong tungkol sa buhay ni Mang Ramon. Madalas ko po kasing naririnig ang kwentong yon, kaya halos kabisado ko na. Nakalulungkot lang po na isipin na marami sa kanila ay hinusgahan siya at hindi nakita ang kabutihang ginawa niya para sa buong baryo. Ako nga po pala si Donna at ako ang magkikwento sa inyo ng tungkol sa pakikipagsapalaran ng birador ng mga aswang dito po sa baryo namin sa Capiz. Sa oras po na ito, ako ay nasa harapan ni Lolo Basyong. Nasa gitna kami ng talahiban kasama niya habang nagsasagawa siya ng ritual para sa kanyang mga anting-anting. Ano na po nangyari kay Mang Ramon, Lolo Basyong? Bumalik po ba siya rito sa baryo natin? Bumalik siya, Apo. Ngunit isang araw lang. Pagkatapos dun, wala na. Wala na kaming narinig tungkol sa kanya. Ang kutob ko, masama ang loob niya sa lahat ng mga tao dahil hindi man lang siya hinayaang makapagpaliwanag. Kahit sa akin naman po mangyari yun, Lolo. Sasama din po ang loob ko. Biruin niyo po ha. Isinugal po niya ang buhay niya. Gumawa rin po siya ng kabutihan para sa iba. Tapos,
Sa isang pagkakamali lang po. Hindi nga pagkakamali eh. Hinusgahan kagad siya ng mga tao. Hindi natin masisisi ang mga tao, Apo. Dahil nga, ibang anyo ang nakikita nila sa anyo ni Ramon. Pero sana man lang po, hinayaan man lang nila magpaliwanag si Ramon. Kawawa naman po siya. Naipakita niya sana ang bertud ng Agboon para malinis po niya ang pangalan niya, hindi po ba? Madaling sabihin yan. Ngunit, mahirap gawin, Apo. Dahil kung ano lang ang nakikita nila, yun lang din ang paniniwalaan nila. Pero alam mo bang, simula nang mawala si Ramon sa baryo natin, sunod-sunod na ang paglitaw ng iba't ibang uri ng mga aswang. Tumami rin ang mga taong pinapatay na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Doon pa lang po sana, naisip na nila na malaking kawalan ng pagkawala ni Mang Ramon. Kaya lang sabi niyo nga po, mahirap nang patunayan na inosente po si Mang Ramon. Tama ka, Donna. Kaya naman, huwag mo na ulit ipakikwento sa akin ang nangyari sa buhay ni Ramon, ha? Dahil parang ikaw pa yata ang mas apektado sa nangyari sa kanya. Hala, sige na. Umalis na tayo dito. Tapos na akong magsagawa ng ritual. May mga pasyente pa akong naghihintay sa akin. Antingero at albularyo, si Lolo Basyong, na gumagamot ng mga taong may hawa ng aswang. Nalalason at tinutuklaw ng mga makakamandag na hayop. Halimbawa na lang kagaya ng kobra. Ang tawag po sa kanya ay albularyong mananambal. Sila ang mga manggagamot na gumagamit ng bato at mutya sa panggagamot. Ako naman po ang alalay niya sa panggagamot at may kapansanan ako. Isa po kong kuba at bulag ang isa kong mata. Pero hindi naging hadlang yun para hindi ako matuto sa panggagamot. Pinag-aralan ko rin po ang iba't ibang uri ng orasyon. Mapa mabuti man o mapa masama. Ang nakalulungkot lang, sa kabila ng kabutihang ginagawa ko, nakakatanggap pa rin ako ng panlalait mula sa mga tao ang masakit kahit ang pinuno ng mga tanod na si Aldo ay palagi rin niya akong kinukutya na para bang ako na ang pinakamasamang kuba sa balat ng lupa. Sabi naman ni Lolo Basyong, mabait daw dati si Aldo pero magmula raw nang mamatay ang kanyang ama na si Mang Erning, naging barumbado na daw ito at palaging mainitin ang ulo. Pero hindi naman yata tamang maging ang kalagayan ko ay gawin niyang katatawanan. Kagaya na lamang ngayon, meron na naman siyang pinagagalitan na lalaki at sinasaktan pa niya. O ikaw, sino nagsabi sa'yo ha? Na manggulo ka rito ha? Baka gusto mong basagin kong pagbumuka mo, ha? Ay, nako. Wala na. Ang laki na talaga ng ipinagbago ni Aldo. Kawawa naman ang lalaking yun. Tiyak na masasaktan na naman siya ni Aldo. Lo, bakit po ginagawa po ito ni Aldo? Tanod pa naman po siya. Ay, nako, Apo. Mahabang istorya. Hala, tara na. Hayaan mo na lang sila. Basta ang mga ibiniling ko sa'yo. Wag na wag mong gagamitin sa kanila ang mga natutunan mo mula sa akin. Kapag nalagay lang sa panganib ang buhay mo, saka ka lang gagamit ng orasyon. Naiintindihan mo ba ako? Ha, Apo? Opo, Lo. Tinatandaan ko naman po ang mga ibinibiling niyo po sa akin. At isa pa, kapag may nangangailangan ng tulong mo, lalong-lalo na kung may aswang, huwag kang tutulong kapag wala kang kasama. Alam mo na kung ano ang ibig ko sabihin. Isipin mo palagi ang nangyari noon kay Ramon. Gawin mo yung matibay na halimbawa. Opo, Lo. Naiintindihan ko po kayo. Habang papalayo kami sa nagkakagulong sina Aldo at ang lalaking ginugulpi nito, ay hindi ko maiwasang pagmasdan ang mukha niya. Nakikita ko sa mga mata niya ang galit
lalo na sa mga lalaking naghahari-harian sa baryo namin dahil ang gusto niya, siya lang ang matar o siga. Siya lang ang matapang. Wala rin siyang galang sa mga matatanda, kaya naman walang gustong umawat sa kanya. Pagdating namin sa bahay na gawa sa kahoy at anahaw, ay agad na isinabit ni Lolo Basyong ang mga agimat niya sa altar, kasama ang mga bulaklak ng sampagita. Meron din akong isang agimat na si Lolo Basyong palagi ang nagbibigay ng buhay. Ang tawag niya sa agimat ko ay mutya ng sampagita. Isa itong pulseras na madalas kong suot. Nakakatulong daw ito upang mas palakasin ang mga orasyong gagamitin ko sa oras na malagay ang buhay ko sa panganib. Nang makapagpahinga ko, ay nagtungo naman ako sa likod ng bahay namin. Bukod sa pagiging alalay ni Lolo Basyong, gumagawa rin ako ng basahan na inilalako ko naman sa mga kapitbahay ko. Sa pagyuko ko para kunin ang mga basahan, nakita ko ang lumang baul na matagal ko nang nakikita sa ilalim ng lamesa. Pero nang bubuksan ko na ito, dumating naman si Lolo Basyong. O Donna, narito ka lang pala. Abay kanina pa kitang hinahanap. Halika, sumama ka muna sa akin. Puntahan natin ang asawa ni Kapitan Barok. Ho? Bakit po, Lo? Sumasakit daw ang tiyan ni Lita. Baka manganganak na. Ano po? Pero, hindi ho ba 7 buwan pa lang po ang tiyan niya? Paano po nangyari yun? Meron talagang nanganganak sa 7 buwan ng pagbubuntis. Kaya tara na. Dalhin mo na ang mga gamit ko at baka abutan pa tayo ng dilim sa daan. Sige na, kumilos ka na. Sige po. Wala akong nagawa kundi ang sumama kay Lolo Basyong. Ang problema, kailangan naming dumaan sa Kakahuyan. Natatakot ako dahil sa lugar na yon, madalas nagpapakita ang mga aswang. Donna, ano ka ba? Bakit bang bagal-bagal mo maglakad? Gagabihin tayo niyan Bilisan mo. Malayo pa lalakarin natin. Pasensya na po, Lo. Natatakot po kasi ako sa lugar na to Jesus Maria Joseph naman batang Wala ka namang dapat nakatakutan sa lugar na ito. Isa pa, huwag kang linga ng linga sa paligid. Tignan mo lang ang nilalakaran mo. At baka makasagi ka pa ng mga nilalang na hindi nakikita. Abay mahirap na. Baka mas lalo tayong hindi makarating sa pupuntahan natin. Mahirap mapaglaruan ng mga elemento. Lolo naman natatakot na nga po ako, dinadagdagan niyo pa po ang kaba ko. Kaya nga bilisan mo na. Nang walang sumunod sa atin. Isa pa, may mga dala naman tayong pangontra, hindi ba? May mutya ka ng sampagita at may agimat naman ako. May dala akong asin at hawak mo naman ang buntot ng pagi. Kaya hindi sila makakalapit sa atin. Kaya tara na, bilisan mo na sa paglalakad. Pambihira kang bata ka, oo. Mas lalo kong nilakihan ang hakbang ko. Hindi talaga ako humiwalay sa likod ng lolo ko, habang ang kamay ko nagpapawis na dahil sa higpit ng pagkakakapit ko sa buntot ng pagi. Pagsapit ang 6:00 ng gabi, narating namin ang bahay ni Kapitan Barok. Wala roon ang punong barangay dahil ayon kay Aling Lita, nagro-ronda raw ang mga ito sa kabundukan sa paligid ng baryo namin. Madalas kasi kaming sinasalakay ng mga aswang, kagaya halimbawa ng manananggal, kubot at kung ano-ano pang uri ng nilalang na may kakayahang lumipad. Lita, ano bang ginawa mo at sumakit biglan tiyan mo? Teka nga, patingin nga muna ng palad mo. Nakahiga noon ang babae habang namimilipit sa labis na sakit ng kanyang tiyan. Kasama lang niya noon ang kanyang ama na si Lolo Teroy na mahina na at meron pang maluba na sakit sa baga. Tinignan muna ni Lolo Basyong ang kuko ni Aling Lita at umiling-iling siya habang nagpapatunog ng dila na parabang huni ng butiki. Wala naman akong nakikitang karamdaman. Nasobrahan ka lang ng busog kaya masakit ang tiyan mo. Hay nako, alam mo naman na masama sa buntis
ang labis na pagkain at baka lumaki ang bata sa loob ng sinapupunan mo. Aba, ikaw rin ang mahihirapan yan pag nagkataon. Isa pa, ay hindi ka dapat iniiwan ng asawa mo, lalo pa ngayon na buntis ka. Sinabi ni Aling Lita na wala naman daw pakialam sa kanya ang asawa niya. Wala raw ibang mahalaga kay Kapitan Barok kundi ang manghuli ng mga aswang. Mas pamilya pa nga raw ang tingin nito sa mga tanod niya kesa sa kanya na asawa nito. May hinanakit pala si Aling Lita sa asawa niya. Pero kapag nasa harapan ng maraming tao, nagpapanggap silang masaya. Maya-maya pa ay tumayo si Lolo Basyong at inutusan niya ako. Donna, magsaboy ka ng mga asin sa bubong at sa paligid ng bahay. Mabuti na yung may pangontra ang buntis hanggang sa labas ng kanyang tirahan. Sige po, Lo. Akmang lalabas ako para magsaboy ng mga asin. Bigla naman kaming nakarinig ng sigawan ng mga tao. Narinig ko rin ang boses ni Kapitan Barok. Nagmumura ito dahil sa labis na galit. Inatake raw sila ng manananggal sa kabundukan. Ang ilan daw sa mga kasama niya ay sugatan at ang iba naman ay namatay. Kaya ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang pumasok sa loob ng bahay ang mga tanod, sugatan ng iba at karamihan ay may dugo sa balikat at tila dinagit sila at nakaligtas lang. Kasama sa pangkat nila si Aldo na hindi masyadong napuruhan. Nandito pala kayo, Tatay Basyong. Salamat naman at hindi ko na kayo papasundo sa inyo. Marami po sa mga tanod ko na sugatan. Gamutin niyo po sila. Bakit, Barok? Ano ba nangyari sa inyo? Pestig mano ng galyon eh. Dinagit ang mga kasama ko. Nakita namin siya na binubutas ang isang bubong ng buntis. Kaya naman rumispondi kami. Hindi naman namin inaasang marami pala sila. Naubos tuloy ang mga ginawa namin si Bat. Mabuti na lang pala at nakatakbo kayo. Sus, pwede ba tama na muna salita? Mauubusan na ako ng dugo. Dakdakan pa kayo ng dakdakan dyan eh. Bilisan nyo na kumilos. Gamutin nyo na kami. Pambira naman, oo. Maging si Kapitan Barok ay takot kay Aldo. Kaya nang magsalita siya, nanahimik bigla si Lolo Basyong. Inuna niyang gamutin ang binata habang ako ang alalay ni Lolo. Kaya lang, hindi pa rin ako nakaligtas sa mapanlait na mga mata ni Aldo. Hoy ikaw, pwede ba tumabi-tabi ka nga? Huwag mong iharang-harang sa akin ang pangit mong pagmumuka. Baka matitano pa ako sa'yo eh. Mamatay pa ako. Sandali lang naman. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ang apo ko. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ganyan na nga ang kalagayan niya. Pagsasalitaan mo pa na masakit. Apo, napakabait mo naman lolo sa kanya. Tsaka, totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Wala naman siyang maitutulong dito kaya palabasin mo na lang siya. Ipain niyo siya sa manananggal na magkaroon naman ng silbi ang buhay niya. Naaalibadbarang kasi ako sa pagmumukha niyan eh. Ay nako, pambira. Pakiramdam ko mas lalong sumasakit ang sugat ko eh. Donna, ang mabuti pa lumabas ka na muna. Para hindi na uminit ang ulo ni Aldo. Pasensya ka na. Ayoko kasi na maingay eh. Buntis ang asawa ko. Pagbigyan mo na lang nang hindi na magkagulo. Sige po, Kapitan Barok. Parang dinudurog ang puso ko sa mga salitang naririnig ko habang papalabas ako ng kubo. Ngunit pagbukas ko ng pinto, iisang dangkal lang ang layo ng mukha ng manananggal sa mukha ko at nagkagulatan pa kami. Sabay rin kaming napasigaw. Aswang! May manananggal! Ubod lakas kong naisarado ang pinto at naramdaman ko na tinamaan pa ng dingding nito ang mukha ng aswang. Kaya napaangil ito ng malakas. Agad namang lumapit sa akin si Aldo at binuksan niya ulit ang pinto. Matapang siyang lumabas ng bahay at malakas na sumigaw. Dala ang sibat. Ano? Ano? Nasaan ka manananggal ka? Magpakita ka! Aldo, pumasok ka rito. Hindi mo malalabanan ang manananggal dahil may sugat ka. At isang kamay lang ang gumagana sa'yo. Halika na sa loob ng bahay, bilisan mo! Saktong pagkatalikod ni Aldo,
Bumulusok naman ng lipad ang manananggal para sana dagitin siya. Mabuti na lang at mabilis siyang nakadapa sa lupa. Kaya bumangga ang manananggal sa dingding ng bahay na agad ding nakalipad pa itaas. Dahil dun, tumayo ang binata at sinibat niya ang manananggal. Kaya lang, hindi ito tumama at sa katawan lang ng saging bumaon ang talim nito. Papatayin talaga kita, hayop ka! Sa oras na mahanap ko ang kalahati ng katawan mo, matitikman mo rin ang galit ko! Tignan ko lang kung di umusok ang puwet mo sa gagawin ko sa'yo! Nagsalita ang manananggal. Hindi raw mangyayari yon dahil itinago raw niya ng mabuti ang kalahati ng kanyang katawan. Kasunod nito, inihagis niya sa amin ang bangkay ng isang tanod. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang mga lamang loob. Ang sabi pa ng manananggal, salamat daw sa pagkain. Hayop ka, manananggal ka! Makikilala rin kita! Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa kasamahan namin! Bago umalis ang manananggal, ay umalingaw-ngaw muna ang malakas na tawa nito at sinabi niya na sa susunod na pagbabalik niya, bangkay naman daw ni Aldo ang makikita ni Kapitan Barok. Pagkatapos ay lumipad na ito papunta sa Impapawid kasama ang kanyang mga kauri. Nalungkot naman si Kapitan Barok dahil namatayan na naman siya ng tanod. Hindi ko na talaga kayang pigilan ang mga kampo ng kadiliman na namimitsala sa baryo natin, Aldo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ako mismo ang uhuli sa manananggal na yun. Bukas na bukas din. Bangkay ng manananggal na yun ang makikita nyo. Kinabukasan nga ay nangyari ang sinabi ni Aldo. Kalahating katawan ng isang babae ang natagpo ang patay sa gilid ng kalsada. Ngunit ang pakpak niya bilang isang manananggal ay nanatiling nasa likod niya at nakalitaw. Makikita ang palaso sa dibdib nito na lampasan hanggang sa likod niya. Mga kasama, ang isa sa tanod ko na si Aldo ang nakapatay sa manananggal na ito. Talagang napakahusay niya. Palakpakan po natin siya. Magaling ang kanyang ginawa. Umani ng papuri mula sa mga tao si Aldo. Ngunit napansin ko na para bang hindi siya masaya sa nangyari. Pilit ang ngiti niya nang akbayan siya ni Kapitan Barok. Pagkalipas ng 1 linggo, muling nagkagulo ang mga tao dahil meron daw na bangkay ang nawawala sa sementeryo. Ang hinala ng iba, may nakapasok daw na bagong lahi ng aswang sa baryo namin na kung tawagin daw ay ibwa. Kalahi siya ng mga balbal na kumakain ng bangkay at pinapalitan niya ng katawan ng saging ang katawan ng patay. Bukod dito, meron ding kumakalat na sakit sa baryo namin. Kaya naman, naging abala rin kami ni Lolo Basyong sa panggagamot sa mga taong tinamaan ng kakaibang karamdaman sa balat. Nag-aalala na ako sa mga nangyayari, Apo. Imbis na mabawasan ang mga aswang, para bang mas lalo pa silang dumarami. Tama po kayo, Lolo. Maging sina Kapitan Barok at Aldo, hindi na rin po alam ang mga gagawin. Lalo na po at palala na po ng palala ang mga nangyayari sa baryo natin. Panahon na para pabalikin si Ramon. Ho? Pero Lo, paano naman po babalik si Mang Ramon kung ang tingin po sa kanya ng mga tao ay isang aswang na agboon? Ito na ang tamang pagkakataon para linisin niya ang pangalan niya, Donna. Kaya lamang, saan ko naman kaya siyang lupalop hahanapin? Napasulyap na lang si Lolo Basyong sa nakahiga niyang pasyente habang pinauusukan ito ng insenso at kamangyan. Nilagyan niya ng langis ang mga sugat nito saka siya umusal ng orasyon. Pinamumugaran kami ng iba't ibang uri ng mga nilalang. Ngunit wala namang maglakas ng loob na patayin sila o labanan dahil nga ang nag-iisang birador sa lugar namin ay matagal nang kinalimutan ang baryo namin. Kinabukasan ay isang bangkay na naman ang lalaki
ang natagpuan sa kakawian. Butas ang dibdib at may nakabalot na mahabang buhok sa katawan nito. Maging sa kanyang bibig at tenga ay puno rin ng hibla ng buhok na ayon sa matatanda ay kagagawan daw ng mga kubot. Sila naman ang mga nilalang na may kakayahang magpagalaw ng buhok para umatake sa kanilang biktima. Dahil sa mga nangyayari, nagkaroon ng pagpupulong sa barangay sa pangunguna ni Aldo at Kapitan Barok. Mga kasama, huwag kayong matakot. Kami, 10 ng aking pangkat, ay ginagawa ang lahat para matapos na ang pamiminsala sa mga aswang sa baryo natin. Kaya magtiwala lang po kayo sa amin. Sang-ayon ako sa kasama natin si Aldo. Hindi magtatagal ay mapupuksa din natin ang mga halimaw. Isa lang po ang ipakikiusap ko sa inyong lahat. Magkaisa po tayo. Sumunod kayo sa karpyo. Pagkatapos ayusin niyo mabuti ang bahay niyo, ang bintana, ang pinto. Pagdayin niyo kung may sira, pati na ang bubong ng bahay niyo. Siguraduhin po ninyong maayos din upang wala nang mabiktima ang mga aswang na ito. Simula mamayang gabi, ay gagawin po namin ang pagroronda sa lugar natin. Magbubuo kami ng 4 na pangkat. Kaya kung may gusto sa inyo na sumama sa amin, magsabi lang. Ipinapaalala ko rin po sa inyo na ang sino man nalalabag sa karpyo ay may kaparusahang naghihintay. Ang matitigas ang ulo ay hindi namin poprotektahan. Dahil kung tutusin, kayo na nga ang iniingatan namin, kayo pa ang nagmamatigas. Kaya pasensyaan po talaga tayo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Habang nakikinig ako sa usapan nila, nakita kong maraming mga lalaki ang nagtaas ng kamay para sumama sa kanilang pangkat. Tuwang-tuwa naman si Kapitan Barok dahil marami na ang kasapi nila. Kaya pagsapit ng gabi, nakaabang na ako sa bintana. Pinapanood ko ang mga tao na may mga dalang sulo. Ang iba may dalang itak at ang iilan naman ay may hawak na sibat na gawa sa matutulis na kawayan. Patungo sila sa kagubatan. Ang iba sa kalsada hanggang sa pagitan ng mga barangay. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng baryo, habang nagroronda sina Aldo at ang pangkat niya, may nakasalubong silang 3 lalaki na lasing at lumabag sa karpyo. Walang kaabog-abog na pinagpapapalo ni Aldo ng batuta ang mga lalaki. Mga lintik talaga kayo ha! Hindi ba't sinabi namin sa inyo na wala nang lalabas na tao sa ganitong oras ng gabi ha? Aba, ang napagkasunduan, kapag naabutan namin sa labas ng bahay ay hahambalusin namin ng batuta ng magtanda. Nawala ang pagkalasing ng mga lalaki nang hambalusin sila ng batuta ni Aldo na tumama sa kanilang sikmura. Wala silang nagawa kundi ang kumaripas ng takbo para sana tumakas. Ngunit bigla silang pinuluputan ng buhok ng mga aswang na kubot na noon ay nakasabit lang pala sa puno. Sigawan ang mga kasama ni Aldo nang makita nila ang mga lalaking pinatay ng mga halimaw. Kita rin nila na ang bawat hibla ng buhok ng mga aswang ay pumasok sa lahat ng butas ng katawan ng mga lalaki. Walang natirang buhay sa kanila. Kaya nang makabawi sa pagkakabigla si Aldo, saka lang siya napasigaw ng malakas. Mga kasama! Patayin ang mga kubot! Akmang susugod pa lang ang mga tanod at si Aldo ay meron ng lumipad na palaso sa ere at bumaon yun sa mga mata at dibdib ng mga aswang na kubot. Nagulat ang lahat at hinanap kung saan nagmula ang palaso. Ngunit wala silang nakitang ibang taong naroroon. Agad nilang nilapitan ang mga aswang na kubot na bumagsak sa lupa. Pero sa isang iglap, nasunog at naging abo ang kanilang katawan. Kasama sa nasunog ang palasong ginamit sa kanila. Matatandaan na ang palasong ginamit sa mga ito ay ang palaso rin na pumatay sa manananggal na inako naman ni Aldo. Maya-maya pa ay dumating na rin sina Kapitan Barok kasama ang iba pa.
may pumana rin daw sa mga aswang na umatake sa kanila. Kaya nasisigurado daw nilang hindi si Aldo ang totoong pumapatay sa mga aswang. May lihim na tumutulong at nagliligtas sa atin. Napakahusay niyang gumamit ng pana at napakaasintado. Sa mata at dibdib ang tama ng mga aswang na kubot. Ganon din po nangyari sa mga kubot na umatake sa 3 lalaki bago sila nasunog at naging abo. Akala ko, ikaw may gamit sa pana. Ibig sabihin, hindi ikaw ang pumatay sa manananggal noon. Ha? Pasensya na po. Hindi ko na po binago ang paniniwala nyo nung araw na yun eh. Dahil nasabi nyo na po sa mga tao na ako ang pumatay sa manananggal. Kaya, yun, pinanindigan ko na lang. Bakit nagsinungaling ka? Pasensya na po talaga, Kapitan. Pasensya. Kapag nalaman ito ng mga tao, mawawala ang tiwala nila sa atin. Maililipat ang atensyon nila sa taong nagliligtas sa mga kababaryo natin. Ha? Naisip mo ba yun? Gagawan ko na lang po ng paraan, Kapitan. Huwag na kayong magalit. Dapat lang! Sinira mo ang tiwala ko sa iyo, Aldo. Akala ko pa naman maaasahan ka. Kaya kita itinalaga bilang pinuno ng mga tanod. Sayang ang tapang at yabang mo. Nakakadismaya ka. Teka, sandali. Parang iba na ang tono ng pananalita nyo ah. Sinasamantala nyo yata na meron akong nagawang kasalanan eh. Huwag mo na akong angasan, Aldo. Hindi na yan uubra sa akin. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa lahat ng mga gusto mo. Pinabayaan kita sa mga ginagawa mo. Dahil nakokonsensya ako sa nangyari sa ama mo. Ngunit wala eh. Sumusobra ka na. Kaya tama na. Dahil kung tutuusin at kung gugustuin ko, kayang-kaya kitang patalsikin sa trabaho. Hinahayaan lang kita na sumama sa pagroronda dahil nga nakiusap ka para makaganti ka sa mga aswang. Pero ngayon hindi na. Nagkakalokohan na tayo. Tumigil ka na. At mali ang ginawa mo. Agad na umalis si Kapitan Barok at hindi na hinintay na sumagot pa si Aldo. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa mga aswang, pati na sa taong tumulong sa kanila. Samantala, sa loob naman ng silid ko, hindi ako dinalaw ng antok. Hating gabi na yon, kung saan yun din ang pagtatapos ng ronda ng mga tanod. Nang bumangon ako sa katre, ay may narinig akong nag-uusap sa likod ng bahay. May bintana na nakatapat doon. Kaya kahit hindi ako lumabas, ay kita ko ang mga tao sa loob nun. Dahil sa liwanag mula sa gasera, ay nakita ko si Lolo Basyong. May kausap siya na isang taong nakasuot ng balabal na may hood. Nakatalikod siya sa gawi ko. Diyos ko! Ikaw nga ang birador ng mga aswang. Sa wakas, nagbalik ka na! Bumalik po ko dahil meron akong dahilan. Alam ko na hindi mo matitiis ang lugar na ito. Saan ka na ngayon nakatira? Abay, kumusta ka na? Maayos na po ang buhay ko sa lugar na pinuntahan ko. Kaya lang may kulang. Anong kulang? Gusto kong malaman. Alam niyo po kung ano ang kulang sa buhay ko. Kung ganon, isasama mo na ba siya? Pwede bang wag mo na ngayon? Pwede bang humingi muna ako sa iyo ng pabor? Kahit sa huling pagkakataon lang nakikiusap ako. Tulungan mo kami. Iligtas mo kami mula sa mga namiminsalang mga aswang. Wala na po akong pakialam sa baryong ito, Tatay Basyong. Bakit naman, Ramon? Hindi ko po makakalimutan ang gabi na tinugis nila ako. At hindi nila ako hinayaang makapagpaliwanag. Yun din ho ang araw na tinalikuran nila ako sa kabila ng kabutihang nagawa ko para sa kanila. Pagkatapos ngayon, hihingi kayo ng tulong para iligtas sila. Para ano? Para pagbintangan nila ulit ako ng kung ano-ano at tugisin nila ulit ako na para bang
ako na ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa? Wala na. Wala na silang matatanggap na tulong mula sa akin. Dahil wala na akong tiwala sa kanilang lahat. Sapat na po mga ginawa ko para sa ilang araw na pamamalagi ko rito. Panahon na para kunin ang anak ko. Napataklob ako ng palad sa bibig ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang kausap ni Lolo Basyong ay si Ramon. Siya ang birador ng mga aswang dito sa baryo namin at kilabot na manunugis sa buong probinsya ng Capiz. Ibig sabihin, may anak si Mang Ramon. Pero sino? At kung mag-usap sila ni Lolo, para bang matagal na silang magkakilala. Nang muli ko silang tignan, ay nakita kong binuksan ni Mang Ramon ang takip ng lumang baul sa ilalim ng lamesa ko. Mula sa loob ay inilabas niya ang buntot ng pagi at kulay gintong bato na kung hindi ako nagkakamali, ay yun ang tinatawag na bertud ng Agboon. Sa kanya tinanggal ang hood ng kanyang balabal. Nang tamaan siya ng liwanag mula sa gasera, naluwa ang mga mata ko. Totoo nga, sa sandaling hawak niya ang bertud ng Agboon, nagbabago rin ang anyo niya. Yun din marahil ang nakita ng mga tao sa kanya. Dahil may alam akong orasyon para tanggalin ang ilusyong nakikita ko, sinimulan ko itong sambitin at dito nga ay nalantad ang totoong itsura ni Mang Ramon bilang tao. Maangas siya at malaki ang katawan. Galaw pa lang nakakatakot na. Nang iwinasiwas niya ang buntot ng pagi sa ere, narinig ko ang tunog nito sa hangin. Sunod, kinuha niya ang mga palaso sa loob ng baul at akmang aalis na dala ang mga yon. Muli siyang nagsalita habang nasa dilim ito. Babalik po ako bukas ng gabi. Kailangan ko lang hanapin ang pinagmulan ng presensya ng aswang na nararamdaman ko ngayon. Patawarin niyo po ako, Tatay Basyong. Dahil hindi ko po maibibigay sa inyo ang kahilingan niyo. Panahon na po. Para sarili ko naman at ang anak ko, ang isipin ko. Hindi na nakapagsalita si Lolo Basyong dahil nakita kong umiiyak siya. Ako naman, sinundan ko si Mang Ramon hanggang sa nakarating kami sa gitna ng kagubatan. Nang tumigil siya sa paglalakad, nagtago naman ako sa likod ng puno. Ngunit nasisilip ko pa rin ang kinaroroonan niya. Nadatnan niya roon ng isang aswang na kubot na may kinakain na baboy ramo. Hoy ikaw! Tumayo ka dyan! Ako ang harapin mo! Tumayo ang aswang na kubot at agad siya nitong inatake gamit ang kanyang mga buhok. Muntik itong bumuon sa mga mata ni Mang Ramon, pero mabilis siyang nakaiwas at gumanti ng hampas ng buntot ng pagi na tumama naman sa leeg ng aswang. Nakita kong umusok ang sugat nito sa leeg hanggang sa mag-anyong tao ito. Dito niya paulit-ulit na hinagupit ng buntot ng pagi ang katawan ng lalaki habang ito ay nakaluhod sa lupa. Nang itapat niya ang bertud ng Agboon sa mukha nito, nasunog ito at naging abo ang katawan. Ngunit hindi pa rin natatapos ang labanan dahil mula sa puno, isang aswang na manananggal naman ang umatake sa kanya. Mabilis na dumapa sa lupa si Mang Ramon para iwasan ang pagdagit sa kanya. Pagtayo niya ay hinugot niya ang kanyang itak mula sa kanyang bewang at sinalubong niya ng 2 taga sa leeg ang manananggal. Agad niya itong napugutan ng ulo at lumipad sa ere ang ulo nito. Sabay balik niya ng itak sa kalubang nakatali sa bewang niya. Pero bigla siyang nagsalita habang direktang nakatingin sa punong pinagtataguan ko. Lumabas ka na dyan! Ikaw na nasa likod ng puno. Lumapit ka sa akin. Napilitan akong lumapit sa kanya habang nakatungo. Yumuko siya at sinilip niya ang mukha ko. Tinignan niya ang likod ko na may konting umbok dahil nga sa kuba ako. Hinaplos niya ang mukha ko at napansin kong may luha ang kanyang mga mata. Pero hindi ko yung pinagtuunan ng pansin dahil iniisip ko na baka naaawa lang siya sa kalagayan ko. Kaya naman,
Nagsalita ako. Nakita po kita. Pinatay mo po ang mga aswang. Kayo po ba si Mang Ramon? Oo, ako nga. Siguro alam mo na kung ano ang nangyari sa akin noon. Tama ba? Opo. Naikwento na po kayo sa akin ni Lolo Basyong. Lolo ko po siya at narinig ko po ang pinag-uusapan nyo. Pupuntahan niyo po ba ang anak nyo? Pinag-iisipan ko pa. Dahil nagtatalo pa ang kalooban ko. Ngayon pa lang, may umatake na sa akin na 2 aswang. Indikasyong pinamumugaran na ito ng iba't ibang uri ng mga nilalang. Balak ko lang sanang kunin ang anak ko. Kaya lang, hindi ko matiis sa mga tao rito. Kahit masama ang loob ko sa kanila. Nagkakaganyan po kayo dahil hindi po kayo likas na masamang tao. Tama ka. Tsaka, iniisip ko rin kung pababayaan ko ang baryong ito. Ano na lang ang sasabihin ng anak ko? Natatakot ako na baka husgahan niya ako at hindi rin siya sumama sa akin. Linisin niyo na po muna ang pangalan nyo bago po kayo magpakita sa anak nyo. Nang sa ganun po, hindi po kayo mag-aalala sa sasabihin niya. Sa halip, ipagmamalaki pa po niya kayo. Salamat. Naliwanagan ang isip ko. Panahon na siguro para harapin ang mga tao. Teka, hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi po. Dahil alam ko po na mabuti po kayong tao. Tsaka, nakita ko po na pinatay niyo po ang mga aswang na yun. Sapat na po yun para magpasalamat ako sa inyo. Napakaswerte po ng anak nyo. Dahil nagkaroon po siya ng isang ama na kagaya po ninyo. Talaga ba? Yung bang tingin mo sa akin? Opo, Pwede ba kitang mayakap, Iya? pwedeng-pwede po. Kaya lang, hindi po ba kayo nandidiri sa akin? Tignan niyo naman po, isa po akong kuba. Madalas po nila akong iniiwasan dahil nga po sa itsura ko. Kahit kailan hindi ako mandidiri sa'yo. Ano nga pala ang pangalan mo? Donna. Donna po, Mang Ramon. Donna, natutuwa ko dahil ikaw pa lang ang unang taong naniwala sa akin na hindi ako masamang tao at hindi ako isang aswang. Maraming salamat sa iyo. Walang anuman po, Mang Ramon. Ako mismo ang yumakap kay Mang Ramon at naramdaman ko ang maigpit niyang ganti ng yakap sa akin. Napahagulgul siya ng iyak at pagkatapos ay lumayo siya at nagpunas ng luha. Maya-maya pa ay meron siyang iniabot sa akin. Nakita ko na may kaluban din yon, ngunit maliit lang. Ano po ito, Mang Ramon? Regalo ko sa iyo. Ang tawag dyan ay tare ng manok. Ibinigay ko yan sa iyo bilang tanda ng pangako ko sa iyo na hindi mo na ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ko nalilinis ang pangalan ko. Talaga po? Hindi na po kayo aalis? Oo, basta ipangako mo sa akin na wala mo nang makakaalam ng tungkol sa pagbabalik ko. Opo, pangako po, Mang Ramon. Sige na, umuwi ka na. Kailangan ko nang bumalik sa tinutuluyan ko. Hindi kita pwedeng isama ron dahil mapanganib. Sige po, Mang Ramon. Salamat po ulit sa regalo niyo po sa akin. Walang anuman. Ay, siya nga po pala. Paano po kayo nagkakilala ni Lolo Basyong? Natigilan siya sa tanong ko. Ngunit sinabi niyang dati raw niyang tagagawa ng agimat si Lolo Basyong. Ang lolo ko raw ang isa sa mga taong pinagkakautangan niya ng loob. Pagkatapos naming mag-usap, ay umuwi na ako sa bahay. Sa bintana ulit ako dumaan. Paghiga ko sa katre, ay yakap ko ang tare ng manok. Masayang masaya ako noon. Dahil sa bago kong kaibigan at hindi lang yon, matatahimik na ulit ang baryo namin dahil bumalik na ang dakilang birador ng mga aswang. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, ay narinig ko ang usapan ng mga tao sa tapat ng bahay namin tungkol sa mga aswang na pinatay raw ng hindi nakikilalang tao. Pero ako, kilala ko
kung sino ang pumatay sa mga kubot. Maya-maya ay narinig ko na may kumatok sa pinto ng silid ko. Donna! Hindi ka pa ba sasabay sa akin sa pagkain ng almusal? Magtatanim pa tayo ng sitaw at talong sa kaingin natin. Di ba? Magdadala ka pa nga ng basahan kay Marta. Ay, siya nga po pala. Munti ko na po makalimutan. Isinilid ko sa bulsa ko ang tari ng manok bago ko lumabas ng kwarto. Sabay kaming kumain ng almusal ni Lolo Basyong. Kaya lang, may napuna siya sa akin. Aba, may nangyari ba kagabi? At ganado kaya tang kumain ngayon, ha, Donna? Masaya lang po ako, Lo. Tsaka, ang sarap po ng luto niyong minudong talong na may nilagang itlog. Apo, adobo yan. Masaya lang po ako, Lo. Tsaka, ang sarap po ng luto niyong minudo na may nilagang itlog. Apo, adobo yan, hindi minudo. Ho? Kita mo na, para kang wala dito sa bahay. Ang layo ng iniisip mo. Ay nako, kinakabahan tuloy ako sa'yo. Para bang meron kang itinatago sa akin. Lolo naman, nagkamali lang naman po ako sa pangalan po ng ulam natin eh. Pero maniwala kayo, wala po akong tinatago. Natigilan ako sa pagsubo ng kanin nang biglang humagulgol ng iyak ang matanda. Sinabi niya na parang hindi raw niya kayang magkahiwalay kami dahil mamimiss niya raw ang araw na ito. Kaya nilapitan ko siya at niyakap ng maigpit. Lolo naman, bakit po ba kayo nagsasalita ng ganyan? Hindi po tayo maghihiwalay. Hindi ko po kayo iiwan. Hindi mo alam, Apo, kung ano ang nararamdaman ko. Mukhang kayo po may problema, Lolo ah. Ang mabuti pa po, libangin niyo po ang sarili niyo. At huwag po kayo malungkot. Kung ano-ano po kasi ang iniisip niyo eh. Naging ganito si Lolo. Magmula nang magkausap sila ni Mang Ramon. Ayoko naman na magtanong dahil baka malaman niyang nagkita na kami ni Mang Ramon. Kaya lang nag-aalala ko. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon si Lolo Basyong. Nang kumalma ang matanda, ay tinapos na namin ang pagkain at naligo na rin ako. Iatid mo muna ang mga basahan kay Marta at hihintayin kita rito. Sige po, Lo. Si Aling Marta ang nanay ni Aldo. Habang naglalakad ako sa kalsada dala ang basahan, hinarangan naman ako ni Aldo na para bang ako talaga ang inaabangan niya. Nakita ko ang galit sa mukha niya. Kinuha niya ang mga dala kong basahan at itinapon sa putikan. Aldo, bakit naman? Basahan yan para kay Aling Marta. Yun na nga eh. Ayoko nang tatanggap ng mga basahan ng nanay ko mula sa'yo. Bakit mo to ginagawa? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Talaga bang wala kang alam? O nagpapanggap ka lang, ha? Dahil ba sa kapansanan ko? Kaya palagi mo akong ginugulo? Hindi to dahil sa kapansanan mo, Gunggong. Ginagawa ko to dahil kilala ko na kung sino ang tatay mo at kung bakit nawala ang alaala mo. Ha! Nagulat ka, no? Hindi ba't ang sabi ni Lolo Basyong na wala ang alaala mo dahil sa malalang nangyari sa'yo? Kaya ka nga nabulag at nakuba, di ba? Anong sabi mo? Anak ka ng hayop na yon. Nung una hindi pa ako naniniwala eh. Pero nang sabihin sa akin ni Kapitan Barok na anak ka pala ni Ramon, mas lalong kumulo ang dugo ko sa'yo. Hindi totoo yan. Hindi ko tatay si Mang Ramon. Di mo talaga alam? Ha? Para sabihin ko sa'yo, anak ka ng taong pumatay sa tatay kong si Erning. Walang niya ka. Kung alam ko lang na anak ka niya, sana noon pag ginawa ko na to sa'yo. Aldo, ano bang ginagawa mo? Bakit mo tinututok sa akin ang batuta mo? Gaganti ako. Papatayin ko rin ang mahalagang tao sa buhay ng hayop na yon. Sana noong ko pa to nalaman eh. Di bali nang makulong ako. Basta't makaganti lang ako sa walang yang ama mo.
Kapag pinatay kita, tiyak na masasaktan siya. Kaya ang dapat sa'yo, mamatay! Aldo, huwag! Saktong pagpalo ni Aldo ng batuta sa ulo ko. Humarang si Lolo Basyong, kaya ito ang tinamaan sa likod. Nang mga sandaling yon, ay hindi ko na malayang sumunod pala sa akin si Lolo Basyong. Kaya nagulat ako nang bumagsak siya sa paanan ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Nag-unahang pumatak ang luha ko sa mga mata. At nang tignan ko si Aldo, tila nabigla rin ito sa kanyang ginawa. Lo, ayos na po ba kayo? Nahihilo po ba kayo? Lo, magsalita po kayo! Medyo masakit lang ang likod ko. Ngunit kaya ko to, Apo. Huwag ka nang umiyak. Bakit po kayo humarang? Bakit niyo po ito ginawa? Magbabayad ka, Aldo! Pagsisisihan mo to! Donna, huwag. Huwag mo siyang gagamitin ng orasyon. Nakikiusap ako. Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Pero sobra na po siya, no? Hindi ko na po ito mapapalampas! Hindi ako napigilan ni Lolo. Sumambit ako ng malakas na orasyon habang nakatingin kay Aldo. Nagpataw ako ng sumpa sa kanya, kaya napaatras ito. Natakot din ang mga tao nang humangin ng malakas. Sinusumpa ko! Hindi ka titigil sa pagsusuka! Magkakasugat-sugat ang katawan mo at walang ibang makakatulong sa'yo kundi si Lolo Basyong! Gagaling ka lang kapag bukal sa loob mo ang paghingi ng tawad sa kanya. Mamayang gabi, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Magsisimula ang sumpa hanggang sa manghina ka. Pahihirapan kita ng dahan-dahan. Habang ginagamitan ko ng orasyon si Aldo, napaupo ito sa kalsada at takot na nagsisisigaw na isa raw akong mambabarang at anak daw ng aswang. Dahil sa galit ko, nakalimutan kong maraming tao sa paligid ko. Ang sino man na mananakit sa lolo ko, ako makakalaban nyo. Subukan nyo lang na paratangan ako mambabarang at lahat kayo ay papatawad ko talaga ng sumpa. Walang nakapagsalita sa kanila. Lahat sila ay napatras. Lalo na nang ipakita ko sa kanila ang tari ng manok na ibinigay sa akin ni Mang Ramon. Bumakas ang takot sa anyo nila. Habang hindi mapakali sa kinatatayuan nila. Maya-maya pa ay nilapitan ko ulit si Lolo Basyong. Inilalayang ko siyang tumayo at iniuwi ko sa bahay. Ginamot ko muna ang likod niya at nilagyan ng langis ang pasa niya. Pero kita ko na nasasaktan na matanda, kaya hinayaan ko muna siyang magpahinga. Marami akong gustong itanong sa kanya, ngunit mas inuna ko ang kalagayan niya. Kaya pagsapit ng gabi, dinalan ko siya ng pagkain sa loob ng kwarto niya at pagkatapos ay nagsalita ito tungkol sa ginawa kong pagbibigay ng sumpa kay Aldo. Apo, hindi mo dapat ginawa yun. Hindi ba't nangako ka sa akin na hindi mo gagamitin sa mga tao ang mga natutunan mo mula sa akin? Wala po akong pinagsisisihan sa ginawa ko, Lo. Pero ang katotohanan sa pagkatao ko, hanggang kailan niyo po ba itatago sa akin? Ano? Teka, anong sabi mo, Apo? Alam ko na po ang lahat. Si Ramon po ang tatay ko. Kaya pala umiiyak kayo kanina dahil natatakot kayo na kunin niya na ako sa inyo. Lo, paano niyo po ito nagawa sa akin? Talaga ba lolo ko kayo? Ang totoo niyan, Donna. Hindi kita totoong apo. Paano nangyari yun? Paano po ako napunta sa inyo? Nang malaman kong umalis ang ama mo, nang tinutugi siya ng mga tao, pinuntahan kita sa bahay niyo at nadatnan ko ang nanay mo na nakikipaglaban sa mga aswang. Nang mga panahon na yun, malala ang sugat mo sa ulo. Kaya nabulag ang isa mong mata.
namatay ang nanay mo at ibinilin ka niya sa akin. Hindi ko nasabi sa kanya ang tungkol sa nangyari sa ama mo dahil masyadong mabilis ang pangyayari. Kung ganun, habang inililigtas niyo po ang tatay ko, hindi niya po alam na nasa panganib din kami ng mga oras na yun. Oo, Donna. Ang totoo niyan, binalikan kayo ng ama mo. Ngunit nalaman niya ang nangyari sa inyo at sa kalagayan mo. Ako lang ang makapagliligtas sa iyo. Kaya kahit masakit sa kanya, iniwan ka niya sa akin. Ako naman, itinuring kita na parang isang tunay kong apo. Bakit ngayon lang po nila nalaman ang tungkol sa pagkatao ko? Itinagaw niyo po ba ito sa kanila? Oo. Sinunog ko noon ang bahay niyo para papaniwalain ng mga tao na namatay ang mag-ina ni Ramon. Ginawa ko yun para hindi kagantihan ng mga taong galit na galit sa tatay mo. Sakto noon, nakadarating ko lang galing sa kabilang bayan para bisitahin ang anak ko sa labas. At sinabi kong apo kita. Kaya hindi sila nagkaroon ng hinala na anak ka ni Ramon. Naging madali rin sa akin ang lahat dahil nadiskubre kong nabura ang alaala mo dahil sa pinsalang nangyari sa ulo mo. Kaya ka rin nabulag. At sabi ng doktor na sumuri sa'yo, hindi na babalik ang alaala mo. Bakit niyo po ako iniligtas? Bakit niyo po tinulungan ang tatay ko? Dahil may isang pamilyang nasira ng dahil sa akin. Dahil anak ko si Erning. At ako may kasalanan kung bakit naging ganito ang buhay niyo ni Ramon. Inutusan ko ang ama mo na patayin ang Agboon at kunin ang bertud dito. Hindi ko akalain na anak ko ang mabibiktima ng gabing yon. Hindi ko rin alam na nagtataglay ito ng ilusyon. Apo, patawarin mo ako. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa mga narinig ko. Dahil apo pala niya, si Aldo, na binigyan ko ng sumpa at sakit. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Tinanong ko rin ang matanda kung paanong nalaman ni Kapitan Barok ang tungkol sa akin. Yun ay dahil daw sa nakakahawig ko ang tatay ko. Kaya nagduda raw si Kapitan Barok. Sa huli ay umamin daw si Lolo Basyong at nakarating nga kay Aldo. Kaya nang magkita kami sa gitna ng kalsada ay hindi na nito napigilan ang kanyang sarili hanggang sa humantong sa pananakit niya sa akin. Mas lalo akong nahirapan nang biglang dumating si tatay at narinig niya ang lahat ng mga pinag-usapan namin. Akmang magpapaliwanag siya, pero inunahan ko na siyang magsalita. Huwag na po kayo magpaliwanag! Alam ko na ang buong katotohanan. Dahil doon, may nangyari kanina na hindi ko po inaasahan. Na dapat sana ay hindi ko ginawa. Nabalitaan ko nangyari sa inyo ni Aldo. Huwag ka mag-alala, anak. Kakausapin ko siya. Hindi na kailangan. Mas lalo namang lalaki ang gulo. At natitiyak ko po na hindi alam ni Aldo ang tungkol sa sabuatan niyo ni Lolo Basyong sa pagkuha sa bertud ng Agboon. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat para alam niya. Ako po muna ang kausapin niyo. Bakit hindi niyo sinabi na kayo ang tatay ko? May pagkakataon na po kayo magtapat sa akin. Bakit nagpaligoy-ligoy pa kayo? Dahil hindi ko alam kung paano kita kakausapin. Paano ko kakausapin ang taong walang naaalala tungkol sa akin? Patawarin mo ko, Donna. Dahil ikaw ang sumalo sa mga kasalanan na gawa ko noon. Ang tanging pagkakamali ko lang ay tumulong ako sa mga tao nang hindi nila alam. Pero ngayon, anak, bumalik ako. Itatama ko ang lahat. Huli na po yata. Huli na po na bumalik pa kayo. Ilang taon niyo akong tiniis. Tapos ngayon sasabihin niyo sa akin na itatama niyo ang lahat. Sana noon niyo pa ito ginawa. Hindi pa huli ang lahat, anak. Patutunayan ko sa'yo na maitatama ko pa ito. Patawarin mo ko kung ngayon lang ako bumalik.
pangako. Ililigtas ko ang mga tao mula sa mga aswang. Hahanapin ko ang kanilang general. Ang aswang na sukmad. Malakas ang kutob kong nandito siya. Sandali. Anong ibig mo sabihin, Ramon? Napansin ko po na pinamumugaran ng iba't ibang uri ng mga aswang ang baryo natin. Ito po ang palatandaan na narito ang kanilang general na siyang punot dulo ng lahat ng kaguluhan. Kailangan ko siyang mahanap. Wala na kayong magagawa sa mga aswang. Wala na ring matatakot sa inyo bilang isang berador. Dahil iisipin po nila na naging tuwag kayo noon. Anak, ganyan din ba ang tingin mo sa akin? Nang hindi ako sumagot sa tanong ni tatay, nalungkot siya. Alam kong nasaktan siya, pero hindi niya pinahalata sa akin. Anak, alam ko na hindi mo kagad ako mapapatawad. Pero salamat. Dahil pinakinggan mo ang mga sinabi ko. Sapat na yun. Ikaw na ang bahala sa lolo mo. Mag-iingat kayo rito. May kailangan lang akong gawin. Hindi ko sana tatawagin na tatay si Mang Ramon. Ngunit bigla akong nag-alala at natauhan sa mga sinabi niya. Natakot ako na baka hindi na kami magkita ng tatay ko. Kaya isinantabi ko ang sama ng loob ko para sa kanya at tinawag ko ang pangalan niya. Tatay Ramon, mag-iingat po kayo. Dahan-dahang napalingon sa gawi ko si tatay at napahagulgulo siya ng iyak nang lumapit siya sa akin. Niyakap niya ako ng maigpit at tuluyang kong kinalimutan ang nakaraan. Lalo pa ngayon na alam ko na ang lahat na wala naman talaga siyang kasalanan. Naging biktima lang din siya ng maling akala. Kaya sino ba naman ako para husgahan ang pagkatao niya? Maikli lang ang buhay at dahil delikado ang pupuntahan niya. Ayaw kong may pagsisihan ako sa bandang huli. Kaya pinatawad ko ang tatay ko at tinanggap ko siya. Ipinaramdam ko sa kanya na suportado ko siya sa lahat ng mga desisyon niya. Kaya simula rin ng gabing yon, bumawi sa akin ng tatay ko kahit patago siyang pumupunta sa bahay. Sulit naman ang pagsasama namin. Ilang araw na rin na merong natatagpo ang bangkay ng aswang sa baryo namin na labis namang ipinagtataka ng mga tao. Idagdag pa ang suliranin kay Aldo dahil tumalab na nga ang sumpa ko sa kanya. Kahit hirap ito sa kalagayan niya, hindi siya humingi ng tawad kay Lolo Basyong. Sa halip, pinangunahan nila ang pagpupulong laban sa akin. Nang mga oras na yon ay wala ako roon dahil hindi muna ako pinalabas ng bahay ni na lolo at tatay para na rin sa kaligtasan ko. Mga kasama! Sunod-sunod na nangyayaring kababalagan sa baryo natin. Marami na mga namamatay sa mga tanod ko at hindi rin tumitigil ang pagkalat ng sakit sa mga tao. Idagdag pa ang ginawa ng kuba na yung kay Aldo. Hihintayin pa ba natin na maging ang anak ni Ramon ay patayin tayo isa-isa? Mga kasama, nasaksihan nyo lahat ang ginawa sa akin ni Donna. Tignan nyo ako. Tadtad ako ng bungol sa katawan. May mga sugat din ako sa balat na hindi naghihilom. Magagawa lang ito ng isang taong alagad ng kadiliman, kagaya na ng kanyang ama. Malakas din ang kutob ko na nagbalik na si Ramon sa baryo natin at itinatago lang siya na maglolo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sugurin natin ang bahay nila at parusahan natin ang mag-ama. Hindi na kailangan. Hindi nyo sasaktan ang anak ko. Nagulat ang lahat sa biglang paglitaw ng ama ko sa pagpupulong nila. Lahat ay natakot at umatras papalayo sa kanya. Ngunit si Aldo, hindi siya natinag. Hinarap niya si tatay. Muling nagsalita ang ama ko at sinalubong niya ng titig ang nanlilisik na tingin ni Aldo. Wala akong kasalanan, Aldo. Yan ang buong katotohanan. Ako pa nga nagligtas sa ama mo. Alam yan ang lolo mo. Tsaka nangyari sa'yo, kasalanan mo rin yan. Dahil masyadong mataas ang pride mo. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo.
Tanging ang pagpapakumbaba lang sa lolo mo ang lunas para gumaling ka. Pero nung ginawa mo, pinalala mo lang ang kalagayan mo para maging masama ang anak ko sa paningin ng mga tao. Hayop ka! Totoo nga nagbalik ka na! Wala sana akong balak na magpakita sa inyong lahat. Kaya lang, sumusobra na kayo eh. Panahon na para malaman nyo ang buong katotohanan. Ipapakita ko sa inyo kung bakit aswang ang tingin nyo sa akin nung gabing yon. Huwag kayo maniwala sa kanya, mga kasama. Nagsisinungaling lang siya. Tumahimik ka, Kapitan Barok. Wala kang alam. Bakit hindi nyo muna pakinggan ang paliwanag ko bago nyo ko husgahan? Sige nga, ipakita mo nga kung gaano ka kasinungaling. Nakikita nyo ba ang kulay gintong bato na ito? Ito. Pagmasdan nyo maigi. Ito ang bertud ng Agboon. Ngayon, tignan nyo magiging itsura ko. Tao ang anyo ni tatay noon. Ngunit nang hawakan niya ang bato ay nagbago ang itsura niya at naging Agboon siya. Ipinaliwanag niya sa mga tao na ang nakikita nila ay isang ilusyon na siyang nakita ng mga tanod nung gabi na inatake ng aswang si Mang Erning. Saka siya nagsalita habang nakatingin kay Aldo. Alam mo ba, Aldo? Kung ano nawala sa akin nung gabing iniligtas ko ang ama mo? Namatay ang asawa ko. Hindi siya totoong namatay sa sunog. Dahil pinatay siya ng mga aswang habang inililigtas ko ang tatay mo. At ngayon, tignan niyo ako. Isisilid ko ulit sa bulsa ko ang bertud ng Agboon. Babalik ako sa dating itsura ko. Dahil yun ang totoo. Ang nakikita niyo ay isa lang ilusyon. At hindi ako totoong aswang. Isinilid ni tatay ang bato sa bulsa niya at nawala nga ang ilusyong bumabalot sa katawan niya. Nagulat naman ang mga tao at nabigla sila sa ipinakita niyang hiwaga ng kapangyarihan ng bertud ng Agboon. Para sa kaalaman nyo, ako ang lihim na tumutulong sa inyo. Ako ang misteryosong berador na umubo sa lahi ng mga aswang na Agboon at hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin ang bagay na yon sa kabila ng ginawa nyo sa akin. Ako ang pumatay sa manananggal, maging sa 2 aswang na kubot. At ngayon, may isa pang aswang na ibwa ang kailangan kong tugisin. Wala kayong kaalam-alam na ang general ng mga aswang ay narito rin sa baryo ninyo. Siya ang aswang na sukmad. Siya ang dapat na pinagtutuunan nyo ng pansin. Ngunit sa kabila ng mga paliwanag ni tatay, hindi naniwala sa kanya si Aldo dahil hindi talaga siya tumatanggap ng katwiran. Kung ano lang ang alam niya, yun lang din ang paniniwalaan niya. Samantalang ang ibang mga tao naman ay hati na rin ang opinyon. Hindi mo ako manloloko. Huwag mong lasunin ang isip ng mga tao dito, Ramon. Bakit, Aldo? Bulag ka na rin ba? At hindi mo nakikita ang bumabalot na ilusyon sa katawan ko? Akala ko ba galit ka sa anak kong bulag? Pero ngayon, parang ikaw ang totoong bulag. Dahil wala kang nakikitang katotohanan. Tumigil ka! Tumigil ka! Bakit? Napapahiya ka ba? Minsan mo nang inako ang ginawa kong pagpatay sa mga aswang, di ba? Nagagalit ka dahil pinaghandaan mo ang pagpapahirap sa atin. Sorry po. Nagagalit ka dahil pinaghandaan mo ang paghaharap natin. Tapos ito lang pala mapapala mo? Oo, tama ka. Nagagalit ako. Dahil sa'yo, namatay ang tatay ko. Tapos kayong babalik ka na parang walang nangyari at magpapanggap ka na mabuting tao. Huwag mo akong lukohin. Ang mabuti pa, ipakita mo sa akin ang tunay mong anyo. Dahil naniniwala pa rin ako na isa kang aswang. Sige lang. Lokohin mo ang sarili mo, Aldo. Wala akong pakialam sa'yo. Malala na ang kalagayan mo. Kaya mamamatay ka na rin.
Ikaw ang una kong papatayin! At pagbabayaran mo ng huling patak ng mga dugo mo ang aking ama! Nagulat ang lahat dahil biglang umatake ng suntok si Aldo kay tatay. Pero agad niyang naiwasan yon. Hinayaan sila ng mga tao na maglaban. Pati si Kapitan Barok. Nanood lang at wala itong balak na awatin sila. Nang mga sandaling yon ay nasa bahay kami ni Lolo Basyong. May taong nakapagsabi sa amin na naglalaban daw sina tatay at Aldo. Agad kaming nagtungo roon at nadatnan namin ang eksenang panay ang suntok ni Aldo kay tatay, pero hindi ito tumatama dahil naiiwasan lang siya ng ama ko. Agad silang inawat ni Lolo Basyong. Tama na! Tama na yan, Aldo! Tumigil ka na! Wala kang alam sa mga nangyari. Walang kasalanan si Ramon. Dahil alam ko ang lahat at alam kong batid mo rin ang buong katotohanan. Bakit ba ayaw mong tanggapin? Dahil ba dyan sa pride mo? Tatay ko, pinag-uusapan natin dito na anak ninyo! May mukha pa kayo humarap sa akin pagkatapos sa mga ginawa ninyo! Hindi nyo ba alam na dumagdag pa kayo sa sama ng loob ko? Inalagaan yung anak ng taong pumatay sa aking ama. Tapos itong sumpa na ginawa sa akin ng babaeng yan. Hinayaan nyo rin, di ba? Para ano? Para ako humingi ng tawad sa inyo? Kahit kayo totoo may kasalanan sa akin? Ang galing naman ang diskarte nyo, matanda ka. Hindi ko gagawin ang lunas na yun. Kahit ikamatay ko pa. Apo ko, Aldo. Patawarin mo ko. Nagkamali ako. Huwag niyo akong tawaging apo. Kinikilabutan ako sa inyo. Huwag rin kayo magpapakita sa akin. Lalong-lalo ka na, Ramon. Dahil kung di kita kayang pabagsakin ng harapan, papatayin talaga kita ng paraydor, tandaan mo yan. Hindi ko kayo mapapatawad. Kinilabutan ako sa pagbabanta ni Aldo kay tatay. Saka siya umalis sa lugar na yon. Agad naman akong nilapitan ni tatay, habang si Lolo Basyong naman naiwan na umiiyak. Nilapitan ko siya at niyakap ko siya ng mahigpit. Lolo Basyong, huwag na po kayong umiyak. Pasasaan pa't patatauhan din po si Aldo. Tao na! Napakasama akong tao. Bakit ko hinayaang humantong sa ganito ang lahat? Nasira ang lahat dahil sa paghangad ko sa bertud. Sige na, Donna. Gusto ko muna mapag-isa. Nararapat nagsakin ng magdusa. Lo, sandali. Lo, saan po kayo pupunta? Susundan ko sana si Lolo Basyong. Pero pinigilan ako ni tatay. Huwag mo muna siya sundan, anak. Hayaan mo na muna siya mapag-isa. Ang mabuti pa, bawiin mo na lang ang sumpa kay Aldo. Pero tay, hindi ko na po mababawi ang sumpa. Tanging ang paghingilan po ng tawad ni Aldo kay Lolo Basyong ang lunas sa sakit niya. Pero aminado po ko na may pagkakamali rin po ko. Hindi ko po dapat ginawa ang bagay na yun. Sana mapatawad ako ni Aldo dahil nagpadala po ako sa galit ko. Huwag kang mag-alala, anak. Magiging maayos din ang lahat. Basta't huwag ka na ulit gagamit ng kakayahan mo dahil masama yun. Opo, hindi na po mauulit. Nang umalis ang mga tao ay umuwi na rin kami sa bahay at hinayaan naming magkulong sa loob ng kanyang silid si Lolo Basyong. Kinabukasan ay nabalitaan namin ang nangyari kay Aldo. Magdamag daw itong sumuka ng malapot na likido at nag-aalala na raw ang ina niya na si Aling Marta. Kaya kahit umuulan ng araw na yon ay pinuntahan ng ginang si Lolo Basyong para hingiin ang tulong nito. Agad namang kumilos ang matanda, dala ang kanyang mga gamot. Sumama na rin kami ni tatay para tumulong sa kanila. Kaya lang pagdating namin sa bahay ni Aldo, nabigla si tatay sa itsura nito. Hindi na ito kagagawa na sumpa ni Donna, Tatay Basyong. Anong ibig mo sabihin? Isinumpa siya ng aswang na ibwa.
Balak nilang ibintang sa anak ko ang magiging kamatayan ni Aldo. Sinasamantala nila ang pagkakataon na kay Donna pa ang atensyon ng mga tao. Kailangan may gawin na talaga ako bago pa mahuli ang lahat. Akmang tatayo si tatay nang matigilan ito dahil hawak ni Aldo ang laylayan ng damit niya. Saka ito nagsalita. Patawarin niyo po ako, Mang Ramon. Hindi ko sukat akalain na kayo pa lang magpapalasakit sa akin. Samantalang si Kapitan Barok, wala siyang pakialam sa akin. Dahil nga hindi ako masamang tao, Aldo. Kaibigan ko ang tatay mo. Kaya nasaktan din ako sa pagkawala niya. Pero ngayon, hindi ko nahahayaan na may mawala na naman nang dahil sa kapabayaan ko. Tsaka huwag ka mag-alala. Gagamutin ka ni Tatay Basyong. Humingi ka lang ng tawad sa kanya. Mawawala rin ang sumpa sa'yo ng anak ko. Patawarin mo din sana si Donna sa nagawa niya sa'yo. Aldo, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Alam mo naman na hindi ko talaga gustong magkasakit. Sorry po. Aldo, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Alam mo naman na hindi ko talaga gustong makasakit ng tao. Nauunawaan ko, Donna. Patawarin mo rin ako. Mali rin ang ginawa ko sa'yo. Tunay na makapangyarihan nga ang paghingi ng tawad sa taong nagawa natin ng kasalanan. Kaya natanggal kagad ang sumpa sa katawan ni Aldo pagkatapos niyang kausapin si Lolo Basyong. Tanging ang natira na lang ay ang epekto ng sumpa ng aswang na ibwa. Yun ay ang walang tigil na pagsusuka. Pasado 8:00 ng gabi nang umalis si tatay para hanapin ang ibwa. Hindi niya alam na sinundan ko siya hanggang sa nakarating siya sa sementeryo. Dala ko noon ang tari ng manok at suot ko pa rin ang mutya ng sampagita. Habang si tatay naman, sukbit niya ang pana, palaso, itak at buntot ng page. Handa na siya para sa matinding laban. Dito na siya nagsalita ng malakas at kinausap niya ang aswang na ibwa. Alam ko nariyan ka lang at naririnig mo ko. Kaya magpakita ka na, ibwa. Kung ayaw mo mamatay, at ang Bertud ko mismo ang maghanap sa'yo. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang nakakatakot na nilalang. Kulay itim ang balat niya, na tulad ng isang anino na may hugis tao. May sungay rin siya at tuwang-tuwa dahil nagbalik na raw ang berador ng mga aswang na kailangan daw niyang patayin. Ipinakita naman ni tatay ang bertud ng agboon, kaya natigilan ito at napaatras. Siguro naman, alam mo na kung ano ang epekto nito sa katawan mo. Kaya naman bawiin mo ang sumpa kay Aldo. Kapag hindi mo binawi, hihigupin ka ng kapangyarihan ko. Nakiusap ang aswang na ibwa. Huwag daw siyang patayin ng ama ko dahil ang totoo na pag-utusan lamang daw sila ng kanilang general na aswang na sukmad. Kapag hindi raw sila sumunod ay papatayin sila. Hindi raw nila gusto ang kanilang ginagawa, ngunit wala daw sila na pagpipilian. Sinong general nyo? Dalin mo ko sa kanya. Nang hindi sumagot ang aswang na ibwa sa tanong ni tatay, itinaas niya sa ere ang bertud ng agboon, kaya lumikha ito ng malakas na liwanag. Natatalo naman sa malaaninong katawan ng ibwa. Ano? Hindi ka pa rin ba magsasabi sa akin kung nasaan ang general ninyo? Akala mo ba nagbibiro ko? Binibigyan na kita ng pagkakataon para mabuhay. Mamili ka. Ako? O ang general mo? Nang mainip si tatay sa tagal ng pagsagot ng aswang na ibwa, hinugot niya ang buntot ng pagi sa bewang niya. Pagkatapos, inihagupit niya ito sa anino ng aswang. Kita ko na nasaktan ng ibwa sa bawat hagupit ni tatay sa kanyang anino. Hindi nagtagal, umamin ito at nakipagtulungan kay tatay. Binawi rin ito ang sumpa kay Aldo. Sinamahan niya ang ama ko sa kinaroroonan ng general
At habang sinusundan ko si tatay, nagulat ako dahil malapit yon sa bahay ni Kapitan Barok. Teka, bakit kaya dito niya dinala si tatay? Nang makita kong umalis ang aswang na ibwa, ay nagtago naman si tatay sa likod ng malaking puno. Swerte ng aswang dahil hindi siya tinuluyan ni tatay. Hindi nagtagal ay nakita kong lumabas ng bahay si Kapitan Barok kasama ang mga tanod niya. Ang sabi nito ay kailangan nilang magronda sa gitna ng kagubatan. Hindi ko maintindihan noon kung bakit si Kapitan Barok ang itinuro ng ibwa. Siguro ay dahil ito ang sunod na bibiktimahin ng general ng mga aswang. Kaya naman, nagmatsyag pa ako sa paligid. Ngunit mas nagulat ako sa biglang pagsasalita ni tatay sa unahan ng punong pinagtataguan ko. Anak, alam ko na riyan ka. Hindi ka dapat sumunod dito. Patay na! Alam ni tatay na sinundan ko siya! Halika na. Lumapit ka rito sa tabi ko. Bilisan mo! Wala na akong nagawa pa kundi ang lumapit kay tatay habang nakasilip siya sa gawin ng mga tanod at ni Kapitan Barok. Mula sa aming kinaroroonan ay dinig namin ang kanilang pinag-uusapan. Hindi makakasama sa atin si Aldo. Dahil may sakit siya. Kaya gawin niyo ang lahat para mapatay natin ang mga aswang. Unahan natin si Ramon. Tara na! Dala niyo na ba ang mga sandata ninyo? Sabay-sabay na tumango ang mga tanod at sinimulan na nila ang paglalakad. Kaya lang, nang susundan na namin sila kung saan sila magtutungo, bigla kong napansin ang buntis na asawa ni Kapitan Barok na si Aling Lita. Ngumisi siya ng nakakakilabot at nakita rin yun ni tatay. Tay, bakit po? Pambihira. Aswang si Lita, anak. Tignan mo. Nakatingin siya sa gawin ng mga tanod at kulay pula ang kanyang mga mata. Hindi maganda ang kutob ko rito. Kailangan nating sundan si Kapitan Barok at ang mga tanod niya. Kaya po siguro, dito kayo tinuro ng aswang na ibwa. Dahil si Aling Lita, ang aswang na sukmad. Lalaki ang sukmad, anak. Kaya kailangan natin sundan si Kapitan Barok para malaman ko kung tama ba ang kutob ko. Kaya lang, nag-aalala naman ako para sa'yo. Baka mapahama ka. Delikado ang pupuntahan natin. Mabuti na po yung may kasama kayo na magtatanggol sa inyo. Kapag nagka-problema kayo. Isa po to sa ibinilin sa akin ni Lolo Basyong. Kung gagawa ka po ng pagtulong sa kapwa, mabuti na yung may isang saksi. Lalo na at ang nangyari na po sa inyo noon. Ay, nako. Ang kulit talaga. Ikaw ang bahala. Basta't hindi ka lalayo sa tabi ko, ha? Opo, tay. Halos 2 oras din naming sinundan ang mga tanod kasama si Kapitan Barok. Hindi nga nagtagal, narinig namin na may pagaspas na mga pakpak sa impapawid. Dito namin natuklasan na isang agboon ang asawa ni Kapitan Barok na si Aling Lita. Mabuti na lang at nakapagtago kami sa malaking bato at hindi nila naramdaman ang presensya namin. Dahil nga sa taglay naming mutya at bertud, maya-maya pa ay biglang nagsalita si Kapitan Barok. Hanggang dito na lang tayo, mga kasama. Nagtaka naman ang mga tanod dahil biglang huminto sa paglalakad si Kapitan Barok. Ngumisi ito ng nakakakilabot at sa bilis ng pangyayari, agad itong nagpalit ng anyo bilang aswang na sukmad. Sinasabi ko na nga ba't siya ang aswang na sukmad? Siya ang general ng mga aswang. Ang ginagawa niyang pagroronda ay isang pagkukunwari dahil ang totoo. Nagkahatid siya ng pagkain ng mga alagad niya. Kasama ang asawa niyang aswang na agbuon. Walang iya. Pagbabayaran niya ito. Humanda siya sa akin dahil ako mismo ang papatay sa kanya. Dito ka lang, anak, ha. Ililigtas ko ang mga tanod. Hindi ko na napigilan si tatay nang bigla niyang ginamit ang pana at pinana niya si Kapitan Barok. Ngunit nasalo nito ang palaso at direktang napatingin sa gawin namin. Umatras naman ang mga tanod dahil sa labis na pagkabigla, habang ang asawa nito na si Aling Lita ay hindi makalapit sa gawin ng mga tao
Nagpunta si tatay sa harapan ng mga tanod at muli niyang itinutok ang palaso kay Kapitan Barok. Walang yan. Ikaw lang pala may pakana ng lahat ng ito. Ha, Kapitan Barok? Kaya pala lahat ng mga tanod na sumasama sa'yo ay bangkay nang nakakabalik sa kanilang pamilya. Dahil pinapakain mo sila sa mga alagad mong mga aswang. Narito na naman ang pakialamero. Bakit ka pa kasi bumalik dito? Dapat doon ka na lang sa pinanggalingan mo. Malapit ko na rin namang masakop ang lugar na ito. Kaya kung ayaw mo pang mamatay, huwag ka nang makialam pa dito. Bakit hindi ako makikialam sa'yo? Ito ang tungkulin ko. Ang ubusin ng mga alagad mo. Ang mga kagaya mo na dapat pinapatay at sinusunog na sa impyerno. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng aswang na sukmad na si Kapitan Barok. Sabay taas ng kamay niya at pumitik ito ng daliri sa ere. Mula sa iba't ibang sulok ng kakahuyan, lumitaw ang maraming aswang. Kaya napagtanto ko na ang kinaroroonan namin ay ang lungga mismo ng mga halimaw. Kaya naman, mabilis akong lumapit kay tatay at naipon kami sa gitna habang pinalilibutan kami ng iba't ibang uri ng mga nilalang. Pagmasdan mo mga alagad ko, Ramon! Sa palagay mo, makakalabas pa ba kayo rito ng buhay? Kasama mo nang mamamatay dito ang anak mo. Pag-aagawan kayo ng mga alagad ko! Nang paligiran kami ng mga aswang na ibwa, kubot, agbuon at manananggal, ay humanda na rin kami sa pagsugod. Ang mga tanod naman, hawak nila ang kanilang sibat. Ako naman, inalis ko sa kaluban ang tari ng manok at humanda na rin sa pag-atake ng mga aswang. Si tatay naman, isinukbit niya ang pana sa balikat niya at ginamit niya ang buntot ng pagi at itak. Agad na umatake si tatay sa mga aswang at lahat ng tamaan niya ay nasunog ang katawan hanggang sa maging abo ang mga ito. Kunin niyo sa kanya ang bertud nang wala siyang magamit laban sa akin. Ano pang hinihintay niyo? Ubusin sila! Patayin silang lahat! Magpakabusog kayo, mga alagad ko! Sige lang, lumapit lang kayo. Mga tanod, magsipaganda kayo. Ubusin natin ang mga aswang. Ang saya naman ito! Nakikita ko na ang tagumpay ko! Tumawa ka lang hanggat gusto mo. Pero nasa amin pa rin ang huling halakak. Hindi lang kita papatayin. Uubusin ko rin ang lahi mo at hindi kita titigilan hanggat naririnig ko ang hininga mo. Mamamatay ka sa mga kamay ko. 10 ng iyong mga kasamaan. Ibabalik ko kayo sa impyernong pinanggalingan ninyo. Tama na, Satsat! Sumod, mga alagad! Tapusin na natin ang laban! Dito na nga nagsimula ang madugong bakbakan. Palitan sila ng pag-atake at talagang pinakita ni tatay ang galing niya pagdating sa pakikipaglaban. Hindi rin matatawaran ang husay ng mga tanod dahil marami rin sila na napapatay na aswang. Habang ako naman, nilaslas ko ang leeg ng mga aswang na kubot. Kahit minsan, napupuluputan nila ako ng kanilang buhok na agad ko rin namang napuputol gamit ang sandata ko. Ngunit higit na mas malakas ang mga aswang dahil sa kanilang kakayahan. Lalo pa. At ginamitan si tatay ng itim na karunungan ng aswang na sukmad. Kaya hindi siya nakagalaw. Tanging ako lang ang may kakayahang kontrahin ang kapangyarihan ni Kapitan Barok. Anak, mag-iingat ka! Alam kong makakaya mo siyang labanan gamit ang kakayahan mo. Sige na! Tapusin mo na siya! Sumuko ka na, Ramon! Hindi ako papayag na matalo ko ng anak mo! Sige na! Gamitin mo ang kakayahan mo! Tingnan lang natin kung tatalab sa akin yan! Pagmasdan mo kung ano ang kaya kong gawin! Ginamit ko ang pinakamalakas na orasyon na itinuro sa akin ni Lolo Basyong.
Ang sakop ng karunungan ko ay paralisahin ang buong katawan ng lahat ng mga aswang na makakarinig sa orasyon ko, at laking gulat nila dahil hindi sila makagalaw kahit na ano ang gawin nila. Natanggal din ang itim na orasyong bumabalot sa katawan ni tatay. Kaya naman, nilapitan niya si Kapitan Barok na noon ay hindi na makagalaw. Anong nangyayari sa akin? Anong ginawa mo sa akin, Donna? Tinapatan ko ang kapangyarihan mo at nagkataon na mas malakas ang sakin kesa sa'yo. Isang babae lang palang katapat mo, Kapitan Barok. Nang umangil sa Kapitan Barok, isinubo ni tatay sa bibig nito ang bertud ng agbuon. Sa kanya ito pinalo ng buntot ng pagi sa katawan. Dahil sa sakit, nalunok nito ang bato saka umatras si tatay. Nakita naming lahat kung paanong umusok ang katawan ni Kapitan Barok hanggang sa nalusaw ang mukha nito. Lumuwa ang kanyang mga mata at isinuka niya ang bertud. Kasunod ng pagsabog ng katawan nito hanggang sa maging abo siya. Ganon din ang nangyari sa mga alagad niya. Maya-maya pa ay dumating naman sina Aldo at Lolo Basyong kasama ang mga tao. Ipinaalam ng mga tanod ang natuklasan nila at lahat sila ay humingi ng tawad sa aking ama. Si Aldo naman umiyak at yumakap kay tatay bilang pasasalamat niya sa pagkakaligtas ng ama ko sa kanya mula sa sumpa ng ibwa. Saka naman nagpakita sa amin ang aswang na ibwa na siyang nagturo sa amin kung nasaan ang aswang na sukmad. Salamat, Ibwa. Dahil pinatunayan mo na hindi lahat ng mga aswang ay masama. Nagpasalamat din ito kay tatay at sinabi nitong hayop lang daw ang kinakain niya. Wala rin daw siyang kinalaman sa pagkawala ng mga bangkay sa sementeryo. Ibinibintang lang daw sa kanila yon ni Kapitan Barok para lituhin ng mga tao at magawa nito ang kanyang mga plano. Pagkatapos nun ay umalis na ang aswang na ibwa at nangako na hindi na ito manggugulo sa mga tao. Samantalang si Lolo Basyong naman ay masayang yumakap sa akin. Pagkatapos ay kinausap si tatay. Ramon, ngayon ay natalo mo na ang mga aswang. Kukunin mo na ba ang apo ko? Hindi po. Tiyak na ayaw rin po ni Donna na mapalayo sa inyo at maiwan kayo. Kaya dito na lang po ulit ako maninirahan. Total, nalinis ko naman na po ang pangalan ko. Hiniling din ng mga tanod na si tatay ang pumalit bilang kapitan sa baryo. Subalit, tumanggi si tatay dahil gusto raw niya ang tahimik na buhay kasama ako. Sa huli, si Aldo ang pumalit na punong barangay kay Kapitan Barok. Ayon na rin sa kagustuhan ng taong bayan. Sa ngayon po, ay maayos at tahimik na ang baryo namin sa Capiz. Wala nang aswang at wala nang mga nilalang ang gumagambala sa mga tao. Ako naman po ay ikinasal din kay Aldo at pinagkalooban kami ng 5 anak. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po ko makapaniwala na sa kabila ng kapansanan ko ay merong isang taong tumanggap sa akin kahit nakilala ko po siya sa maling pagkakataon. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko at sana may napulot po kayo na magandang aral. Ang problema po, hindi tinatakasan. Sa halip, hinaharap ito para maitama ang maling paniniwala. Dahil sa huli, ang magdudusa ay ang mga taong iiwanan natin sa gitna ng kaguluhan. Walang iwanan sa ere, ika nga. Kapag pamilya ang nakataya, dapat ipaglaban natin. Dapat matapang sa pagharap sa katotohanan. Dahil kapag umalis ka at nagpakalayo-layo ka, baka wala ka ng balikan. Ngunit sa lahat ng mga ito, ang Diyos lamang po ang ating lakas na siyang panlaban natin sa pagharap sa lahat ng mga hamon natin sa buhay. Pagpalain po nawa kayo ng may kapal. Hanggang sa muli.
mga idol.